may pulis pa sa likod. Ayan, di ba? Bilis mag-60. What's up mga Jo? Welcome po ulit sa aking channel. So bali ngayon dito tayo para magkalikot ulit ng CVT. So bali ngayon tuturo ko lang sa inyo kung paano buksan at ano pa ba, kung ano yung nilalaman nito. Tapos turo ko lang din kung ano yung mga kailangan gawin para mabuksan siya, kung ano yung mga kailangan balitan. So ayun, basta puro tungkulan to sa CVT. Kaya kung gusto nyo kahit pa paano may matutunan kayo sa CVT ng isang motor, so panoorin nyo po itong video na to. So bali, kung mga kailangan nyo pala syempre tools para mabuksan nyo yan, mga tamang tools. So kasi ito palit na yung mga bolts nito. So number 8 yan na socket. So ayun, kailangan nyo rin ng socket na tools. Tapos para kasi mabaklas nyo yung CVT, kailangan nyo ng ganito, yung power tool na impact wrench. So para matanggal nyo yung mga tornilyo na malalaki. Ayun, tapos ano ba, yun lang naman yung pinaka basic na tools na kailangan nyo. Tsaka syempre yun ya, lakas ng loob din. So yun mga Jo, buksan na natin to. So ito na mga Jo, bubuksan na natin tong CVT. So mga tornilyo lang naman yan. Yan ang mga tatanggalin natin. So kung gusto nyo makatipid sa tools at portable na lang, ito tatluan siya. Sa Inco ko nabili. So sukat nito 8, 10, 12. So yan, isang ganito lang, tatlong klase na ng bolt yung pwede nyong magamit. So yan, tanggalin lang natin to. So yan, medyo matigas lang talaga yan, lalo na kung hindi nyo laging binubuksan. Tumitigas yan. Tapos ito pala, kailangan itong, hindi ko alam kung anong tornilyo nakalagay sa inyo dito. By the way, ang motor pala ay Aerox 155 version 1. So yun. So basically naman, pare-pares lang naman yung mga CVT na standard. So iba-iba lang siya ng tornilyo. So figure nyo na lang din kung ano yung mga kailangan tanggalin para mabuksan nyo itong crankcase. So dito kasi sa Aerox, ito kailangan mo itong luwagan, tanggalin yung itong airbox. So kasi may mga tornilyo pa yan dyan sa ilalim eh. Kaya kailangan medyo naaangat mo siya para ma-tornilyo mo. So yan, tanggalin muna natin. So dito kasi sa Aerox dalawa. Ito yung isa. Yes, ito yung isa. So yan, tanggalin lang muna natin. So medyo marami tayong gagawin dito. Kasi may mga papalitan akong spring tsaka belt papalitan natin. So ito, gagamit na tayo nito para mabilis magluwag. Kasi medyo marami tayong gagawin. So yan, pagka natanggal nyo na yung dalang tornilyo, maluwag na yan, pwede nyo na lang yan iangat-angat para makita nyo to, isang tornilyo na to. Ito, yan. Siyempre, gagamitan na rin natin ito ng power tool para mabilis tayo magluwag. So, yan naman yung mga basic na kailangan nyo basta meron kayo number 8. So, ayan, luluwagan lang naman itong mga tornilyo. So, pag naluwagan nyo na yan, makikita na natin yung loob. Medyo matrabaho kasi ito pag minanual natin ang tanggal. Sabihin, medyo malaki masisave natin yung oras pag may power tool tayo. Mabilis magluwag at mabilis maghigpit. So ayan na mga Jo, natanggal na natin yung mga tornilyo. So madami yan eh. Wala kung ilan to. So basta madami yan.
So, once na matanggal nyo na yan mga Jo, pwede nyo nang tanggalin tong crankcase. So, yan, tanggalin natin. So, yan yung panggilid kung tawagin, CVT. Sa universal na tawag, siya ay CVT. So, dito sa atin kasi panggilid ang tawag. So, ito naman yung crankcase. So, yan, punasan na lang din natin, medyo madumi na. Sa CVT, yan lang naman yung mga parts niyan. Ito, fully set. So, ayan, dalawa yan. Meron yan dyan sa likod. Tapos, ito naman yung sa clutch. Clutch or yung torque drive. So, ito yung papaikot sa gulong. Basically, ito naman talaga yung parang kadena. Kumbaga sa manual na motor. So, ayan, baklasin din natin yan. Tapos, pakita ko sa inyo kung ano yung mga laman niya. So, kaya kailangan ng ganito, ng power tool kasi para dito. Pag kasi pinihit mo to, sumasabay yan ng ikot eh. So, may impact wrench ka, hindi siya sasabay ng ikot. Tatanggal mo siya. So, ayan, pwede natin tanggalin. So, ayan, kailangan natin ng basahan. Punasan lang natin. Tapos, tanggalin natin yung alikabok. So, once na matanggal nyo na yan, pwede na natin anin din yung kabila naman. So, yun pala mga Jo, ang sukat pala nito ay 17. So, yun, 17 na sakit. Eto. Sana. Eto siya, yan. 17 mm. So, yan. Para magkasya. So, ayan, natanggalan natin. Ito naman tayo sa kabila. So, ito na mga Jo, natanggal na rin natin to. So, same lang naman yan. 17 din yung sukat nito. So, ayan, nakatanggal yan dyan. Tanggalin lang natin. So, ayan, nakatanggalin na itong tawag dito, clutch belt. Ayan. So, nagkakamali. Clutch belt. So, ayan siya. Mayroon niyang grooving. Yan naman yung itsura. Ang dumi. Woo! So, yan na yung mga natatanggal natin ha. Tingnan nyo. Tanggalin muna natin itong mga lika-likabok. O, ganyan lang maglinis. Tanggalin nyo na yung mga debris. Ito naman mga Jo, tamang linis lang tayo. Kasi, ito namang video na to ay para lang sa ano lang to, DIY. So, tamang linis lang tayo. Kung ayaw nyo ng ganito ka-hassle, hindi papalinis talaga tayo. So, ito naman yung susunod natin tatanggalin. Ayan, medyo malaki na yan. So, ayun. Kailangan natin ng oversize na socket. Ito siya, mga Jo. Meron ito sa Shopee. Flyman yata tawag dito. So, ayan, malaki yan. So, ayan yung pantatanggal natin dito. So, pwede nyo na yan mahugot. Ito. Ayan, mahuhugot nyo na yan. So, tingnan natin, papakita ko sa inyo yung nilalaman yan. So, ayan, once na natanggal nyo na yung mga tornilyo, pwede nyo na tanggalin ito. So, ayan. Madali lang naman yan. So, ito yan, siya. Ito naman yung clutch na, tawag dito, torque drive. So, ayan ang kanyang itsura. So, sa loob niyan, may mga nilalaman pa yan. May mga spring yan, tapos kung ano-ano. So, papakita ko din sa inyo kasi tatanggalin natin siya. Tapos, ito naman yung pulley. So, ito, meron tayo nito. Yung sa gitna. Kalimutan ko yung tawag, sorry. Tapos, ito naman yung backplate. So, sa backplate, meron pa yung ganito. Ito yung sa slider. Tapos, yan. Yan na yung sikat na tinatawag sa panggilid, mga bola. So, yan. Bali, 6 na piraso yan. Tanggalin nyo lang din. So, yan siya. 6 na bola. Tapos, dito naman tayo sa clutch. So, tanggalin natin to gamit itong oversize na socket. Meron yun sa Shopee, kaya mag-alala. So, dito tayo sa mas maliit, mas sukat. So, pwede tayo gumamit ng power tool dito. Kaya,
mas madali din natin siya matatanggal. So, tara, tanggalin natin. So, ginagamit nila dyan, minsan malaking yung wrench. So, since meron naman tayong ganito, pwede ito na yung gamitin natin pantanggal. Kailangan natin ang adapter. So, kung nakikita nyo sa mga shop, hinahawakan nila yan ng paa nila. Kasi para hindi tatalsik. Kasi meron po yung spring. Mabilis lang, di ba? Tanggal na agad. So, ayan, tanggal na siya. Ito. So, yan na yung spring. Ito yung spring na to. Ito yung tinatawag nila na center spring. So, ayan po ang kanyang tsura. So, stock yan, 800. Tapos, pwede tayo nito. So, ayan, dalawa yung nakalagay sa akin na na torsion control. Invento lang. So, ayan, dalawa yung kabilaan siya sa dulo. Yan, hindi yan kasama sa stock. So, pag tinanggal mo yan, ito lang, spring lang siya. So, yan, natanggal na natin. Tapos, dito naman tayo sa ano tawag dito? Yung clutch. Basta clutch to eh. Basta ito, tanggalin natin. So, yan, may mga clutch spring yan. Ito yung pula na yan. Clutch spring naman yung tawag dyan. So, tanggalin natin kasi papalitan ko rin yan. So, ayun. Tapos, ito yung torque drive nyo. So, yan. So, ito, natatanggal to. Cover lang to, ha. Meron pa yan parang sa loob. So, ayun, papakita ko din siya sa inyo. So, ito pala mga Joe, itong clutch shoe. Meron yung tatlong ito yung parang lock. So yan, tatanggalin nyo lang yan. Tapos matatanggal tong itim na to. So tanggalin muna natin. So ito na mga Joe, natanggal na natin tong mga lock nya. Ayan yung lock, dito yan nakakabit. So once na matanggal nyo na siya, maalis nyo na to. Tigas lang eh, pero dapat matatanggal na yan. So ayan mga Joe, gamit lang kayo ng flats ko, tatanggal nyo na yan. So dito na tayo sa last na loob ng clutch. So spring na lang yung tatanggalin natin. Dito yung medyo mahirap gawin. So yan, kailangan nyo lang siya na hilahin para matanggal siya dyan sa pagkakahook. So yan, gagawin nyo lang ng paraan niya kung paano nyo matatanggal. So ayun pala mga Joe, hindi na natin itong matatanggal kasi masyado matigas. So, basta itong spring, nakakabit siya dyan. Matigas kasi itong spring ko 2K. So hindi siya kayang tanggalin na mahihinang nilalang. Mahinang nilalang lang kasi ako kaya hindi ko siya matatanggal. So ayun mga Joe, ano pa ba? Tapos meron yan parang dito, yun yung damper. Ay, parang goma na yun. So yun lang naman yung loob nito. So ayun, balik na lang din natin. Tapos pala mga Joe, itong ano tawag dito, yung torque drive na to, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, natatanggal to. Ito, ayan siya. So yan, may langis pa kasi, paigrasa. Tapos yan, meron yung pin, yung bilog na yan. Ito, ayan, ito siya, yung parang bilog na yan, natatanggal din yan. So ayun, kung bubuksan nyo to, dahan-dahan kayo kasi baka tumansik to. So basically yun lang naman to pag tinanggal nyo. So ayan, balik na natin. Ayun, natanggal na nga. So ayan yung pin, kabit lang natin. Ito yung tsura nya. So ayan, kabit lang natin. So ayan, balik na natin. So ito na mga Joe, napakita ko na sa inyo yung itsura ng loob. So simple lang naman yung gagawin natin. So palit lang tayo ng center spring, yung mas matigas ng onte. Ito, hindi na natin ito papakilaman kasi sobrang tigas niya talaga. Saka na lang pag nagpalinis tayo. So yan, unting punas-punas lang naman yan mga Joe. Bahala na si Batman dyan. Basta napunasan nyo, okay na yan.
So yan, papalit lang tayo ng spring. So inisip kong anong spring ilalagay ko, pero definitely mas matigas lang ng konti dito. Ito kasi stock 800 RPM. So siguro mga 1000 RPM lalagay ko. Tapos ito pala, ibalik na natin yung takip. So tinanggal pa natin no. Hindi pala matatanggal yung spring. So yun pala mga Joe, pagbalik niyan ganito lang. Ayan, kabit nyo lang ng ganyan. May guide naman yan, may butas naman mga Joe. So yan, medyo ilapat nyo lang para may space yung lock natin. So yan, pagkabit nyan, kailangan nyo ng long nose. So wait lang, huwag tayo long nose. So ito na mga Joe. Ayan, gaganyan nyo lang yan Basic lang to minsan kailangan gagalingan mo lang sa buhay para makabit mo siya na maayos. Ayaw niya magpakabit mga Joe. Wait lang, tingnan muna natin, makabaliktad yung kabit ko. So ayun pala, meron siyang parang yung likod tsaka harap. So dito siya dapat. Wait lang mahirap pala ito ikabit din Nalikot pa mo Tingnan natin kung lapat na. Yun. So testing ulit natin. So ayan, mukhang pumasok na. Yun. Basta kailangan nakasiksik yan dyan Dito naman tayo sa kabila. So ayan siya mga Joe. May space kasi dapat nyo nakalusot yung pinakalock nyo para hindi matatanggal. Kasi minsan nangyayari yan mga Joe natatanggal yan pagka mali or pangit yung pagkakakabit. So dapat i-double check nyo siya. So yan, dapat nakalusot kasi yan sa ilalim. So ito na mga Joe, nalock na natin, nabalik na natin sa dati. Dito naman tayo sa spring. So ito na mga Joe, papalit natin 1, 2. So yan, talagang naka high RPM to mga Joe. So ito yung torsion controller natin. So yan, umikot yan para lang hindi siya hirap yung tawag dyan, yung press burst. So yung ginawa ko lang kabilaan. So okay naman siya, hindi naman siya nasira. So tuloy lang natin. So ayun mga Joe. So ayan siya, naikot. Tapos ito na, i-ano nyo lang yan dyan. Kailangan talaga natin siyang pakain kasi matigas na yung spring. Ayan, once na may shoot nyo naman yan, pwede nyo na itong ilagay. So yan, pag medyo maikpit na, yan na, nyo na. Pwede nyo na maikpitan sa power tool. So alam nyo naman ang tamang pag-ikpit. Pagka paikpit, syempre clockwise pakanan, pag paluwag pakaliwa. So dapat pakanan ang ikot. So yan, maikpit na yan mga Joe. Make sure lang din natin. Ayan, maikpit na yan mga Joe. So okay na tayo dito sa clutch. So nagpalitan tayo ng spring. Tapos pwede na natin yan ikabit. So ito pala mga Joe, ang kakabit pala natin ay 2DP. So ayan, pang NMAX to kasi pang NMAX din naman to Itong mga pinapalit na to masyadong madaya, walang pang Aerox. Usually ng mga panggilid, pang NMAX yung ginagamit. So I mean NMAX, for NMAX yung specifically na nakalagay. Pwede lang din siya ikabit sa Aerox, ganon. So ayan, subukan natin itong belt ng NMAX kasi sa Aerox kasi B65 yung pangalan. So okay na tayo dito sa torque drive. So sunod naman natin itong pulley. So sa pulley, ito lang naman yung mga kailangan.
Ito yung mga piyesa niya. Ito yung sa drive base, ito yung nasa likod na pinaglalagyan ng 6 na bola. So magpapalit din kasi ako ng bola. Mag straight 11 ako. So kailangan nyo ng panimbang. So ito pala yung panimbang na nabili ko. Yan siya, panimbang. So timbang tayo. So kung mag-11 ako, dapat 11 lahat. Ito 11. 10.9. O 11 na din yan. 10. Naka 10-11 ako. 10. Tibay na yung siway, oh. 11. So basically itong tatlo 10, itong tatlo 11. So tingnan ko lang to, ha, kung ano to. Yung siway yung gamit ko. So mag-straight tayo 11 mga Joe. So ayos na, pwede na tayo maglagay ng bola. So ito kasi meron tong mga Joe, meron tong low ramp tsaka high ramp. So basically yung high ramp pa rin sa mabigat. Since isa lang naman yung bigat natin, so kahit saan mo na siya ilagay dyan. Pero kung may timpla yung bola nyo, magkaiba ng grams, syempre dun siya ilalagay sa high and low. May indicator yan mga Joe, kung saan nyo siya ilalagay. Kaya lang dito sa akin kasi medyo nabura na. So yan, konting linis lang tayo. Linis ano lang tayo eh. Linis pwede na. So yan, pagaluin na natin medyo bago tsaka luma. Ito yung mga luma. So yan, yun lang ako maglagay ng bola. So pwede natin ilagay itong backplate. So make sure nyo lang din pala mga Joe na matigas pa to. Yan. So ito matigas pa naman. Ito medyo maluwag na, pero pwede pa yan. So ayan mga Joe, matigas pa naman, okay pa naman siya. So ayan, kakabit lang natin dito. Tapos that's it. Ito yung pinaka parang ano niya, yung bearing. So ayan, lalagay nyo lang siya dito. Sakto naman yan mga Joe. Dapat yan medyo smooth. Nasa lang natin. Magic punas lang. So, saka na natin papalinis talaga ito na. So, ito na mga Joe. Kabit na natin. Usap mo lang naman yan sa butas eh. So, ayan na siya. So, ito na yung torque drive. Kailangan natin itong ilagay. Ito, 2DP. 2DP pang NMAX. So, wagit natin. Medyo mas mahaba itong 2DP tsaka mas malapad kumpara sa B65. So, tingnan natin kung mas magiging maganda yung performance niya. So, ito kasi yung B65 mga Joe. Tingnan nyo ha. Medyo mas malapad siya. So, tsaka mas mahaba. So, tingnan natin kung ano yung kung gaganda ba yung takbo. Since ang gamit din naman natin na pang ano is pang NMAX din naman to. So, ayan, nakabit na natin. Tapos dito na siya sa kabila. So, ang last na lang na ilalagay natin ay yung drive face. So, ito yung drive face. Kakabit na lang natin yun dito. So ayan, may ngipin naman yan. So ayan ang kanyang itsura mga Joe. So lalagyan na lang natin yan ng pandikit ulit, pero konti na lang ilalagay ko kasi sobrang dami nung last time. So ayan mga Joe, balik na natin, tapos lagyan ko lang ng konting pandikit. Ito palang pandikit na gamit natin, ito, Kobe. So ako, ginagawa ko dito, ko lang siya nilalagyan. Kunti lang lagay nyo. Kalat nyo lang.
Tapos, dito naman tayo sa kabila. So, ayan na mga Jo. Bali, inaintay na lang natin matuyo yung pandikit dun sa pulley. Tapos, pwede natin testing kung ano yung takbo niya. So, yan. Mukhang okay naman yung ikot. Testingin na lang natin kung okay yung andar niya. Testingin natin. Di ba? Bilis mag-16. Okay na mga Jo. So, ayun lang. At see you po ulit sa aking next vlog. At huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking po channel para sa mga ganitong tutorial at mga kuting-ting sa motor. So, ayun, abangan niyo po yung mga susunod kong upload na mga tungkol din sa motor. Baka may matutunan din po kayo. So, yun lang po mga Jo. Salamat po sa panonood ninyo. At see you again next time.